Hi guys! Welcome to my channel. This is Ace on DIY. Ang video episode naman natin ngayon ay babahagi ko sa inyo kung paano ko gagawin itong shoe cabinet kung saan meron siyang upuan sa gilid at nilagyan ko rin siya ng ventilation grill sa... Ito naman yung bottom panel guys. Maglalagay din ako ng groove. Pero ang groove niya hindi siya nakasagad. Hanggang dito lang. Tapos dito naman sa kabila hanggang dito lang siya. Kasi yung sa may bandang para sa may upuan, yung ilalim niya naka-open, wala ng cover. Para malinis tignan yung mga edge, hindi ko na kailangan masilyahan. Itong sa mga sides naman, kailangan ko siyang pakuan dahil hindi na kayang lagyan ng masking tape at walang pagdidikitan. Yung mga nasa harap at yung sa likod lang ang may masking tape. Ngayon naman dadaanan ko muna ng sander yung mga may liston wood para pumantay siya dun sa plywood. Ngayon naman maglalagay na ako ng pintura. Uumpisahan natin sa paint primer. Kung gusto nyo pong malaman yung kumpletong detalye kung paano ako magpintura pag masilya, meron po akong separate video, pwede nyo pong panoorin. Ilalagay ko po sa description yung link. Mag-a-apply naman ako ngayon ng masilya gamit ang Bosni Wall Putty. Hinaluan ko yan ng kaunting tubig para lumabnaw, para madali siyang i-apply. Tapos patutuyuin natin yan ng mga at least 2 hours bago natin siya lihaan gamit ang 220 grit na liha. Pagtapos natin siyang lihaan, lalagyan ulit natin ng paint primer tsaka natin lagyan ng top coat. So ngayon naman guys, kakabit ko na yung plywood sa likod, pati itong sa harapan yung division ng drawer at ng pintuan. Dapat naikabit ko na to agad para naisabay ko na sa pagpintura. So ngayon gagawin ko na siya guys, bago ko pagpatuloy yung pintura. Alright? So itong gagamitin ko ang pambutas, nilagyan ko ng masking tape yan para palatandaan na hanggang dyan lang yung magbubuo naman ako ngayon ng drawer box. Ang ginamit kong kahoy dito para sa drawer box is yung 1x4 na Kiln Dry S4S na kahoy na nabibili sa mga local hardwares natin dito. Kung gusto nyo pong malaman yung kumpletong detalye kung paano kinukuha yung tamang sukat sa pagbuo ng drawer box at paggawa ng drawer box, meron po akong separate video. Ilalagay ko po sa description yung link ng video. Pwede nyo pong panoorin guys. Varnish lang din ang gagamitin ko dito guys para sa drawer box. Yung gagamitin kong drawer slides dito guys, yung 3-fold na ball bearing type drawer slides. Yung ibang kahoy guys, ginamitan ko lang yan ng wood glue, pocket hole at screw kasi hindi na siya naka-mortise ang tenon. Gagawin ko yung pintuan, natabas ko na rin yung pintuan. So bago ko siya pipinturahan, nilagay ko muna siya dyan para malaman ko kung tama yung mga sukat ko. Tsaka yung mga gap distance niya, nilagyan ko siya ng playing cards para malaman ko kung tama yung mga gap yung pagitan ng mga pintuan. Bago ko siya pinturahan, maglalagay muna ako ng parang butas para sa concealed hinge. Okay, so ito bubutasan ko. Lalagarin ko mano-mano lang. Ito lang gagamitin ko para maipasok ko itong ventilation grill. Yung ventilation grill na ilalagay ko, DIY ko lang din yan guys. Kung gusto niyo pong malaman kung paano ko siya ginawa, meron na din akong separate video. Ilalagay ko rin sa description yung link ng video. Pwede niyo panoorin guys kung paano ko siya ginawa. Gawa lang yan sa pine wood. So ngayon naman, lalagyan ko na siya ng pintura. Yung process ng pagpintura at pagmasilya, parehas lang din doon sa mga screw. Bali, 6 na screw ang nilagay ko dyan guys, para mas madikit yung drawer front. Para po sa kumpletong listahan ng mga materyales at mga tools na ginamit ko sa project na to guys, pwede nyo pong tignan sa description, ilalagay ko doon.
guys, so nakatapos naman tayo ng another DIY project ngayon, shoe cabinet with seat and meron din siyang ventilation grill. Okay, so bibigyan ko kayo ng kaunting paliwanag dito sa shoe cabinet, pero bago yan, bibigyan muna ako ng shoutout. Shoutout muna kay Pons TV, Skilled Worker, Nesdy TV, Dan Delmar Perez, kay Darius, Nogalo Jeanette, Gemma Manlutak, Cleo Noble, Argel Abstract, at kay Jelic DIY Craft. At gusto ko rin i-shoutout si K-Zone Woodworks kung saan sa kanya ko nakuha yung idea ng paglalagay ng ventilation grill. Pero yung sa akin, DIY na ginawa ko instead of buying. So okay? At shoutout na rin sa asawa ko na siya ang nag-request na magpagawa ng shoe cabinet na to. Okay? So ngayon magbibigay ako ng konting paliwanag dito sa shoe cabinet para mas lalo nyo maintindihan yung bakit ganitong design ng ginawa ko. Ito kasing shoe cabinet, entryway shoe cabinet to, kung saan yung pagpasok mo sa entrance ng door, may shoe cabinet, may ilalagay mo yung mga sapatos. Kaya ako siya nilagay ng upuan kasi pagka magsusuot ng sapatos, dito ka uupo. Tapos nilagyan ko na rin siya ng seat cushion. Hindi ko alam mo tama ba yung pronunciation ko. Ayan, DIY ko lang dito guys. Yung video ilalagay ko sa description kung paano ko sa ginawa. Tapos ito, naka-open na lang siya kasi dito ilalagay yung mga pangloob na tsinelas. Ayan. So dito sa loob naman, papakita ko rin sa inyo, meron siyang 5 shelves kung saan pwede ka makapaglagay ng 15 pairs of shoes. Ayan, 3 pairs of shoes bawat shelves. Okay? So ito, ginawa kong design. Hindi siya naka-fix. Pwede mo siyang ilipat-lipat. May mga butas na akong nilagay dito. Kung sakaling masyado malaki yung sapatos, pwede mong i-abut yung mga shelves. Okay? So yung ilalim naman guys, nilagyan ko siyang leg base. May pagka-modern design siya. Ito kasi, para mas madali mong linisin o walisin yung ilalim. Sa loob naman guys, nilagyan ko yan ng liston wood. Nagsisilbing stopper siya para magkaroon ng gap dito sa likod ng bawat shelves para yung airflow dire-diretso, hindi kulob yung mga sapatos. Tapos yung mga pocket holes naman dito sa gilid, nilagyan ko lang yun ng pocket hole plugs, tapos pininturahan ko ng gray. Yan, para hindi ganong halata. So ito naman guys, nilagyan ko rin siya ng drawer para makapaglagay ka ng katulad ng mga wax, brush ng sapatos o ano pang gusto mong ilagay. Ito naman guys, nilagyan ko ng drawer knobs. Temporary lang to. Dapat ang ilalagay kong drawer knobs dito is ganito. Kaya lang hindi pa dumating online. So nilagay ko naman dito for the meantime. Ito kasi mas bagay dito dahil mas modern yung dating niya. So ayun lang po guys, sana nagustuhan yung ginawa kong design ngayon. Kung meron po kayong mga katanungan, suggestions, pakilagay na lang po sa comment section. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa gagawin nating next DIY project. So kung nagustuhan niyo po yung video na to guys, pakilike naman dyan. So yun lang po, once again, thank you so much for watching and see you in my next vlog guys. Boom, boom, boom.